Hi mga ka-okra! This is Jewel, originally from Samar but currently based here in Kuala Lumpur, Malaysia. Wow. And I love Siligang sa Gabi the podcast! Ting 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 ting! Cut! Cute! Click the follow button and the notification bell para updated kapag may bago tayong upload. Tulad ka ba namin na ilang minuto na ang nasa-spend para lang mamili ng mapapanood na movies or series? Kasi di ba daming options. Look no further dahil ito na ang unang Siligang watchlist this 2025. Pero bago yan, hello ka-okras all over the world! Welcome to episode 221 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang inyong Jed Serin, si Jed, together with our Eat Girl Isha. At syempre, ang weekly, nakakagising lang lagi habang yan si Mike Tan, magang-maga pa ang eyes. Magang-maga pa ang hindi eyes. normal yan. Normal. Hindi. Either ano lang yan, bagong gising ka or bagong iyak. Ano lang gusto mo doon? Ay, grabe. Bagong gising. Because every gising is a blessing. Ichika mo na dali pala. Hello sa inyong lahat. Welcome. Thank you sa mga nakinig at natuwa sa 3-part Feb-Ibig special na Kiligang sa Gabi. Sobrang ng inyong reception, warm ng inyong reception. Marami nagre-request na sana daw regular, yun na lang kami lagi. Yun na lang. Hindi namin mapapromise na regular siya pero magbabalik siya. So tandaan nyo, marami pa tayong letter na babasahin. At may mga nagtatanong pa rin kung pwede pa sila mag-send. For sure, pwede pa kayo mag-send ng letters. Lang kayo. Email sa siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGANG@gmail.com. Okay, so go nyo na yan. Hello sa mga nakikinig sa atin dito sa Spotify, sa mga nanonood sa YouTube, sa Facebook, at syempre sa members natin sa Patreon, especially ang ating mga ka-Okra Pro Max na joining us live sa ating live recording. Mag-hi kayo. Hello sa inyo. Hello. Yes. At umpisa na ng 5 years natin sa podcasting world. Kaya tuloy-tuloy ang journey to 1 million downloads. Guys, i-share nyo ang podcast na ito. I-share. Yung mga nagko-comment dun sa huling this is the best podcast. Mga ganun-ganun sila. I-share nyo para malaman ng iba na best podcast tayo. Tama na ang pag-gatekeep sa Siligang sa Gabi. I-share nyo ang Siligang sa Gabi. Utang na loob. Ba't naman i-gatekeep? Ba't i-gatekeep pa? Oo, huwag nyo kami i-gatekeep. I-share nyo kami sa friends and family nyo, ha? Go nyo na yan. At syempre, continue to stream our episodes Siligang Express on Mondays 10 a.m. and Siligang sa Gabi main episodes every Wednesdays 12 noon wherever you get your podcast. Okay, so go na. Hoy, may mga first timer tayo sa live recording. Hello sa iyo, Jeremy. Mag-hi kayo kay Jeremy. Oy, Hi, si Jeremy. At ngayon nga, sabi natin, sisimulan natin ang 2025 with a watch list. Kasi gusto namin yung tulungan. Makita ang mga hidden gems sa Netflix, Amazon Prime, sa iWant, sa YouTube, sa Spotify, or kung ano-ano pang mga pinapakinggan at pinapanood nyo. Kaya naman itong episode na ito ang ating first watch list for this year. Okay, magsishare kami ng tagtatatlo na mga movies, TV series, or whatever media, old or new, na gusto namin i-share sa inyo para mapanood nyo. Diba? Yes. Pero huwag kayo magsaspoil Baka mag-spoil kayong dalawa. Baka mag-spoil kayo ng, syempre gusto natin panoorin nila. Yung mga spoiler, i-reserve natin sa mema review. So halimbawa meron kayo mapanood dito sa sa watchlist, tapos gusto natin gawa ng mema review episode, di tsaka natin isa-spoil. Pero ngayon walang spoilers para same experience for the rest of the world. Okay? Okay. Yeah, okay. Mauuna si Mike Tan. Nauna pa ako! Charot lang. I think ready si Isha. Recitation pala. Ito yung sa class habang yung nagtataas ng kamay yung mga klase mo, tapos ang tatawagin yung hindi nagtaas ng kamay. Hindi mo ganun lagi mo teacher. Pwede mo sa index card na lang tayo, ibigay ating tadhana sa index card.
At wag niyong kalimutang i-share kung saan nila mapapanood. Kasi kaya natin ginagawa to para mapanood nila, di ba? Okay. Oo. Okay. Simulan na natin kay Isha. First recommendation ni Isha. Go, Ish. I would like to recommend Severance. Napanood niyo na ba yun? Apple TV. Yeah, season 1 pa lang napanood ko. Yung season 2 ata ay kaka-release lang ba? Or i-release pa lang? Pero Yung tuloy-tuloy season na siya. Hindi siya yung hinihintay-hintay every week. Hindi ganun. Yung season 2 hindi ko alam. Pero yung season 1 tapos na kasi. May company tapos yung empleyado doon, hati yung life niya. Ang alam lang niya is either kung ano yung work niya, yun yung life 1 niya, and then yung isa doon is kung ano yung personal life niya. So, pag nag-work siya, wala siyang kalam-alam sa outside world. Sa personal life niya. Yes. Tapos paglabas niya ng building, wala rin siyang kalam-alam kung ano yung 9 to 5 work niya. So basically, Oo. wala siyang, so paglabas niya, hindi niya masasabi kung anong work niya kasi hindi niya alam. Hindi niya alam. Yung, Tsaka parang, yung mga office mate niya, hindi niya kilala. Ganon. hindi niya kilala, oo. Oo. Ala. Okay. Ang galing. So, ang ganda nung ano niya. Ang ganda nung storya. Mabagal lang yung simula, pero grabe yung ending nung season 1. Kaya natuwa Wait. ako na nagkaroon ng season 2. Saan nag-pick up yung pace ng kwento? Anong episode? Kasi may mga ganyan. Kunyari Game of Thrones, sasabihin nila, you have to go through like first 4 episodes tapos dire-diretso na lalarga na siya. Ito, kailan nag-start yung grabing pukpukan? Basta slow burn. Towards episode 4 ko siya naramdaman na parang, napamura ako na parang, oh my Okay, God. sige. Paano ka napamura, Ish? Sample five. daw. Sample Ayoko daw. lang. Yung mga, tag dito. Kaya ako siya gusto kasi parang ang original niya, alam mo, hindi siya typical rom-com, hindi siya typical may serial killer, hindi siya typical may complete story, ganyan. Ang ganda lang nung, nung storya na parang, oo nga no, what if dalawa yung may divider yung brain mo na parang pagdating mo work, shutdown yung personal life mo, and then pagdating mo sa labas, shutdown yung work life mo. So parang, Correct. it's a good story. Ano talaga siya? Parang sample ng work-life balance. 50-50 Yes. talaga. Di ba? Parang ganun yung literal dating. nila. Yeah. Correct. Tas ang cute Extreme nung, siya. ang cute nung tawag kapag nasa loob ka, ini, and then pag nasa labas ka, out yung name nung, nung personality mo, ganyan. Parang utong lang, ini and out. parang di narinig ni Mike Tan. Di siya nag-react. Kasi naghahanap pa siya ng homework. Naghahanap pa kasi siya ng mga mga ilalabas Yes. niya ng mga recommendations. Oh. Tsaka Jed, sorry, pwede ko siyang i-compare dun sa movie na na-recommend mo sa akin before. Yung kay... Sino? Yung Substance. The Substance? Oo. Kasi di ba parang may dual din doon. Okay, wait. May nagre-request. Si Jeremy. Isha pa sabi ulit ang title, please. May tumawag sa Shopee Delivery. Hindi ko naabutan yung title. Okay. I love it. Para sa'yo, Jeremy, ang title ay Substance. Severance? Ano Ha? Ay, sorry. Substance? Naiba na. Substance pala. Sorry, Substance yung movie na. Severance. Sorry, Oo. Substance yung ni-recommend ni Jed na medyo similar dito. Severance yung nire-recommend kong show. Sorry. Diyos ko, Di pa kasi ako unang nagkakape. Unang recommendation pala, lito-lito na. Gusto ko rin Severance magkape, sa Apple Ish. Gusto ko TV. rin magkape, Isha. Kape. Dahil dito. Sorry, Jeremy. Natawa to si Jeremy. Pero, maganda rin yung, The Substance. Panoorin mo din yun. Movie yun. Oo. Maganda rin. Ano yun? Nasa honorable mention siguro natin The Substance. Hindi pa na napanood ni Mike eh. Substance yung napanood ko. The Substance. Doon nanalo si Demi Moore ng award. Di ba? Ano ba yung recent? Emmys ba yun? Or basta nanalo siya ng Basta first, nanalo first win niya ng Best Substance. Actress. Oo, Substance. Pinalabas Sige yun nga. sa cinemas. Ito naman sa akin ng first reco ko. Ito ay mapapanin nyo sa Apple TV. Nirelease to sa, straight to streaming to. As in, Apple TV original din siya. Noong Feb 14, 2025 lang. Sobrang recent lang siya. Ang title ay The Gorge. The Gorge. Narinig ko yan. Ang gorgeous. Parang manyeka. Sobrang Latina. Sobrang Gorgeous. Latina, ang babae. So, ito ay starring si Miles Teller at saka siya ay ang pangalan si Levi. Tapos, galing siya sa Top Gun, Maverick. Yung isa sa mga bagong piloto ni Tom Cruise doon.
Okay. Tapos, si Anya Taylor-Joy as Drasa, siya naman yung galing sa Queen's Gambit ng Netflix. Si Queen's Gambit. Oo, yes. Siya yan. So, ang kwento nito, highly trained operative sila. As in, mga dating militar, mga ganyan na sniper, sharpshooter, mga ganyan sila. Tapos, inassign sila to guard a specific watchtower. Isa sa east, isa sa west, parang ganun. Tapos, yung watchtower nila, nasa may cliff. Opposite each other's view. Tapos yung baba nun, yun yung gorge. Kasi yung gorge, siya, para siyang gap in between parang mountains, parang ganun. So may malalim na balon doon sa gitna nila. Yun yung babantayan nila. Okay. Ano ba si Sadako? Basta, yun nga yung yun yung twist. Kailangan mong panoorin para malaman mo ano yung binabantayan nila doon. Ay? Pero doon sa movie, doon sa orientation doon kay Levi, doon sa guy, sinabi sa kanya nung papalitan niya kasi may relyebo eh. Siya yung naging relyebo nung unang nagbabantay. Sinabi niya na yung daw babantay nila ay door to hell. So, kaya yun yung tas yung assignment nila, 1 year tumatagal, 365 days, 12 months silang nandun. Tapos, pag ikaw yung napili or para in-appoint to do the watchtower, hindi ka pwedeng makipag-usap kahit kanino, wala kang cell signal, wala anything. Ikaw lang mag-isa. Oh my God. And even yung katapat mo, hindi mo pwedeng kausapin. Pero doon nagsimula ang komplikasyon. Nung nagsumilip sa telescope yung isa, tapos nagsimula sila mag-communicate. Doon nag-start yung kaguluhan. Orlandian. Joke lang. Orlandian. Oo, kasi Yes. Mix siya ng action, thriller, sci-fi, and romance. So, Wala, ganung level galing. ng... Maganda siya, sobrang ganda. Ano title? Ang title ulit? The Gorge. The Gorge. The Gorge. G-O-R-G-E. Oo, yung gorge, yung siwang, yung balon. Gorgeous. Ngayon, nakakita na kaya si Mike Tan ng Ang ganda. Ang ganda ng The Gorge. Nakita, ano ba na? Grabe, Parang pinanood panoorin mo ko na agad. muna. Oo, balik ako kayo ha. Manood na ako. Pwede panoorin ko ng trailer saglit. Bigyan mo ko ng 3 minutes. Hindi. Parang naghahanap ka lang ng i-recommend. Parang di ka naghamanood ng trailer. Uy, by the way, pag napanood niyo yung mga, halimbawa, napanood tayong tatlo, gawan natin ng mema review para matuwa naman yung mga kasi natin yung mema review. Oh, correct. Sige. Go Mike. Ano ang iyong first recommendation? Ang talagang unang pumasok sa aking isip na recommendation, syempre, Let's Love Our Own. Ito ay mapapanood sa Netflix. Panoorin nyo guys, ang Incognito. Yes! Perfect. Nasa ko rin yan, listahan ko rin yan. Ako Na din. hindi ako fan ng mga ng mga military Action, mga male type of mga Hindi bata. ka Kaya fan. hindi Parang ako. fan ka. Pero may isang scene doon, si Daniel, na naging fan talaga ako ni Daniel. Parang, oh my God talaga. Pwede ba i-post yung conversation sa Ka-Okra Pro Max only? Nakatutok talaga sa... I think, parang oo. hands up talaga ako eh. Di talaga I gagalaw think Daniel. pwede mo siya i-post. Uy, Mike, i-post namin yung conversation. Pero sa Okay Ka-Okra lang. Pro Max lang. Okay lang. Nagtataka nga ako, Sige. ba't di nag-trend yung scene na yun eh? Kasi sabi ko kay Mike ko lang nalaman na, oh my God, yung, May ganun pala. yung part na Totoo. yun. So for OA talaga ang pagbaril ni Daniel talaga. Baka naman, nakatutok. hindi Oo. talaga si Mike Tan talaga yung nakakapansin ng mga ganun kasi. Ang galing Wala ba talaga. nakapansin? As in, matataas mo talaga yung kamay mo sa... Suko ka talaga. Suko talaga. Parang, Okay ba? Hindi ba kayo makaka-relate guys? Kasi nga ayaw namin i-spoil sa inyo. Pero ipopost namin yung conversation screenshot doon sa for Ka-Okra Pro Max only. Kasi kayo lang yung nandito sa grabe naman kasi yung record. Okay. paggalit ni galit na galit naman si Daniel. Uy! Very in character. Marami siyang bala. Kasi pinaubusan ng bala to palabas na to. I think dahil din, ito ay isa sa mga, alam mo yun, yung not the usual series na pinoproduce na ABS-CBN. Correct. And True. for Netflix, and yung mga location, oh my God, grabe guys. Dati nagsushoot naman Correct. tayo sa iba't ibang provinces sa Philippines. Pero ito, napapakita kung gaano kaganda ang mga isla ng Pilipinas. Promise. Correct. Ang ganda. Tama. Na napagkamalan pang nakakroma si Jane De Leon. Ha? Sobrang ganda ng quality. Totoo. Kasi di ba nagka-issue nga yung sa kabilang teleserye na nag-chroma-chroma si Bea Alonzo.
dun sa finale nung dun sa bangin. Kaya nung lumabas yung incognito na yun na screenshot, sabi, chroma rin naman pala kayo sa incognito, kung ano-ano kayo, ganyan-ganyan. Tapos, ang ginawa ni Jane, pinost niya yung behind the scenes na nandun talaga sila sa location. Sorry. Ano kayo ngayon? Na sobrang ganda lang talaga ng camera at saka ng eksena na akala nyo chroma. Ganun. Correct. Diba? Ganda. Tsaka, hindi lang basta yung Philippines na location. Nag-shoot sila sa ibang bansa in which ang ganda din ng Sa Cerdova. Italy. Diba Italy, diba? Totoo, Italy. big time. Kaya ang bongga. Parang isa to sa mga pang level na talaga ng international content na production. Pwede natin. Correct. Lumilevel na eh. Pero hindi natin, siyempre, di naman tayo super biased na so for ganda. May konti pang kailangan pulido para maging international. Pero in terms of internationality, parang pasok naman na siya doon. Tapos may trivia kami dyan ni Isha. Alam niyo ba na hindi incognito ang title niyan dati? Ano? Kasi lagi naman nababanggit to sa sa script nila, ang word na contractor. So ang title niya dati talaga ay contractorista. Yun ang talaga, contractorista. Contractualista. Ang una niya. Mas maganda incognito. Mas catchy. Kochi. Hindi, mas universal. Kaysa contractorista. Totoo. Okay, sige. Ganda ng first mo. Isha, ano ang second recommendation mo? Sorry. Pasado yung you first. You can also watch Incognito on iWant. So, yes, iWant. Kailan? Feel free to watch it on iWant. Siya? Available na rin siya? Sabay with Netflix. Akala ko parang may window na Netflix muna, tapos walang ganun. Sabay-sabay sila. Yeah, yes. Okay. So, pero sa Netflix tayo manood. Charing. Stop it. I think I want mas doing maganda. best. Hindi, I want sa Netflix at saka sa Pamilya Online Live at saka sa TV5. Di ba? Nasa TV5 din yung Incognito. Yes, tama ba? yes. Ano ba yun? Parang na akong naging trade Kaya event. Naging trade event. Okay. Mas pinapromote ko pa kaysa sa inyo. Talagang mga taga-ABS kayo. Sabihin bias Charot. Kaya nga. Sige, ako na yun. Galing sa'yo. Ako na magbibigay. Sige. Kaya sa Netflix kayo manood. Kaya sa Netflix. Kung sa akin mga galing puro ganun, sa Netflix kayo manood. Charing. I'll go. Okay, number 2. Luma na to The Men Who Built America. Nasa History Channel siya. Una ko siya napanood doon sa cable, tapos nagustuhan ko. And then apparently available din siya sa Prime and sa YouTube. Pero kailangan naka-VPN kayo kasi hindi siya available sa Philippines. Okay. Yan, initially tungkol siya dun sa 5 tao na bumuo ng industry sa US nung walang-wala pa sila. Si Vanderbilt, si Rockefeller, sila yung mga old rich, ganyan. Ngayon old rich na pala sila, ganyan. And then, ang ganda ng storya, kasi wala lang, feeling ko hindi kasi tayo masyadong gumagawa ng mga docu-series na malaganyan, yung mga pinanggalingan ng ng oil, sino nakapag-gawa ng business about it, even yung sa mga steals. Isipin mo yun. Ngayon, ang pinag-usapan yung kapatid ni Small Laude, di ba? Ang pangalan niya? Alice. Yes. Si Alice. Think of, yun yung parang present time na ganun, kung i-compare yung sila, what's his name? Si Carnegie, siya yung sa steals noon. Isipin mo, sila yung gumawa ng mga malalaking bridges sa Amerika, mga buildings na if walang gumawa nun, walang industry yung Amerika. So, parang natutuwa ako sa mga ganun kasing klaseng palabas. Ito may interesting isang episode tungkol kay Tesla and kay Edison. Si Thomas Edison, kung alam nyo, di ba siya yung naka-invento nung light bulb. Before, si Thomas Edison, may empleyado siya, si Nikola Tesla, na dati nagtutulungan sila kung paano malalagyan ng ilaw yung Amerika. So parang wala pang Meralco or ano ba kung ano man sa States. Meralco? May Meralco ba sa... Wala pang Batelec. Wala pang Batelec. Batelec? Batangas? Di ba isipin mo yun yung mga, ganun yung mga inisip nila na parang paano natin mabibigyan ng kuryente. So, yun yung... So, innovation, talaga siya? Innovations. Kaso, si Nikola Tesla, nagtampo siya kasi nag-promise si Thomas Edison na i-increase yung sahod niya.
Sorry, kinukwento ko siya ng casual kasi gano'n ko siya. Nakakatawa lang. Di ba, isipin mo, yung mga ganun, hindi siya, wala lang, natutuwa ako na nalalaman ko yung mga ganun. So, umalis siya, gumawa siya ng pumunta siya sa ibang company na mas feeling niya mas ma-appreciate siya, ganyan. Hanggang sa nagka-clash na sila palagi. Pero ang ending, both yung ideas nila, yung AC-DC, yung DC ay kay Thomas Edison, yung AC ay kay Nikola Tesla. Yun na yung ginagamit ngayon sa US na electric something current, ganyan. Current, sorry. Na alam mo yun, kung hindi sila nagka-clash or nagpapagalingan, hindi may imbento yun, hindi may imbento. Yeah, hindi magkakailaw sa States or correct. Diba? Wala lang. So, yun yung ganun yung story. Kasi competition yes. Ang nagbubunga ng mga innovation. Kaya nga diba, lagi din sinasabi nung nawala yung ABS, na monopolize ngayon ng GME. So parang walang choice yung mga tao, diba? Walang, totoo naman yun. Parang 96% ng market share nakuha nila. Pero, happy ba yung mga manunood? Yeah, kasi yun walang lang competition. Choice eh. Walang ibang pwedeng options eh, diba? So, kasi hindi man lahat tayo, at least tayo nakakanood tayo ng Netflix, pero hindi kasi buong Pilipinas may access to that, diba? Hindi naman lahat ganun eh. Or may internet, ganyan. So, iba pa rin talaga yung reach ng TV. Pero yun talagang reality ngayon eh. Okay, so ang title ulit ay The Men Who Built America. Yes. Na ngayon ay meron natang The Titans Who Built America. Same din, History Channel din ang nag-produce. History Channel. Ganda yan, if kayo, mahilig kayo sa mga innovation, history. Mga docu, reality type na mga Papa-install nga ako ng History Channel. Sa Amazon Prime nga daw meron. Sa Prime. VPN mo lang. Sige. Meron share din nyo sa sa akin. YouTube. Pahingin link. Tsaka akala pa yung login. Akala pa yung login. Bilang ginawa mo yung dati sa Linlang. Nung hingi ka na login ni Isha. Isha, naka-sign in pa ba ako doon sa account? Hindi na, nag-change siya ng password. Hindi, naka-sign in ka pa din. Naka-sign in pa rin ako? Naka-sign in pa rin ba siya? Okay. Pati Thank si Billy at si... Dami pala si Juan. Yung mga gusto makiride sa Amazon Prime, contact niya si Isha. Oh my gosh. Kasi family account ba yung mga ganun? Di ba may mga ganun naman? Ang dami ang dami Isha. Baka pwede bigay ko sa kapatid ko. Baka bibig sa kapatid ko. Pati extended family meron. Okay, naman ang aking second recommendation. Ang title nito ay My Old Ass. As in, My Old Ass. Ang tanda na. Bakit na yung puwet? Hindi, ito na. siya. Lumambot so ito ay galing sa Amazon din siya. Amazon original siya. Pero nag-cinema release siya noong September 27, 2024 sa UK. Pero ngayon, nasa Amazon Prime na siya. So, pwede nyo panoorin sa Amazon Prime. So, ito ay isang comedy drama film starring Aubrey Plaza. Si Aubrey Plaza ay yung girl na nasa SNL or nasa Parks and Recreation. Kung nanood kayo ng Parks and Rec, di ba nanood tayo ng Parks and Rec natin? I love SNL. Yes. So, siya yung ka-love team ni Chris Pratt doon, si Aubrey Plaza. Chris Pratt? Uy, ang ganda ng artista mo. Okay. Hindi si Chris Pratt sa Parks and Rec. Pero din sa movie na ito, litong-lito na naman tayo. Akala ko siya din dito sa My Old Ass. Hindi. Dito si Aubrey Plaza, gumaganap siya na older self ni Macy Stella. Si Miss Stella yung younger self niya. So, kaya may old ass kasi nag-start yung kwento na may 3 girlfriends, tatlo sila magkakaibigan na girls. Okay. Pumunta sila sa camping. Gusto nila na mag-try ng mga kakaibang bagay. Warning ha, ito ay SPG, may contain drugs and drug use. Okay, so hindi namin we do not condone drug use. So, ito ay for the benefit of the discussion ng movie. So, anyway, uminom sila ng tsaa na may shrooms. Nung high na siya, nakita niya yung future self niya. Yung 39-year-old self niya. So, 18-year-old ako ngayon, nakita ko sa bonfire, kasama ko yung 39-year-old self ko. Tapos itong si 39-year-old self, sinave yung future phone number niya dun sa phone ni 18-year-old self. Okay. Tapos na-contact niya? So, nag-uusap sila, as in nagte-text sila sa normal na buhay. Kahit na hindi na high yung 18-year-old, nate-text niya yung 39-year-old self niya. Pero may isang utos si 39-year-old self na sinabi niya,
wag na wag kang makikipagkaibigan or lalapit sa lalaking ang pangalan ay Chad. Okay. Yun lang ang bilin niya. Oo. Ngayon, may isang beses, itong si, 18-year-old self, nag-swimming sa lake, skinny dipping siya sa lake. May lalaki pala dun sa loob ng tubig, nandun yung Chad. Okay. So, paano So, yan? ngayon, kinausap niya ngayon si 13-year-old self niya, kinokontak niya, hindi niya makontak. 4 days na wala si 13-year-old self. Mhm. At doon na nag-umpisa ang kaguluhan ng mga kwento nila. Oh no! I love it. Sige, I'll Oo. watch. So, panoorin niyo to, My Old Ass. So, kaya My Old Ass kasi yun yung sinave na pangalan ni Aubrey doon sa phone ng bata. Na para malaman niya na, ako yun, pero mas matanda. So, I'm your old ass. My old ass. Parang ganun. So, yun yung naging kwento. Tapos, siya, parang coming of age movie. Alam mo yun, parang teenager, whatever. Pero yung dulo, doon ako talaga na-affect. Tapos, naiyak ako. Hindi ko alam Wait, kung movie to? Oh my Movie. God. Movie. Para maiyak si Movie Jed, siya. ibig sabihin, Oo. it's something. Naiyak ako kasi siya, para siyang visual. Alam niyo yung mga tanong natin dati na, if you can talk to your younger self, anong sasabihin mo sa kanya? Visual Literal nilang nila, nagawa yun. yeah. Oo, visual nilang nagawa yun. Tapos parang yung introspection mo as a person, tuwing kinakausap, kasi di ba, pag iniisip mo, tuwing kinakausap niya yung older self niya, kinakausap niya yung sarili niya. Di ba, anong gagawin ko? Pero ang sumasagot din sa kanya, siya, di ba? More wiser lang yung yung mas matanda. So, pag na-reveal niyo kung bakit hindi dapat kausapin si Chad, nung anong gagawin, doon ako napaiyak nung nag-usap na sila. Basta nung na-reveal na siya. So, panoorin niyo yan. My Old Ass. So, Okay, sige. sobrang ganda. Alam Oh my pa, God. Ganda. Candidate yan sa Mema Review. Candidate sa Mema Totoo Review. ba? O sige, panoorin natin yan. Mike Chan, ano ang second mo? Okay, ang next na series to na ire-recommend ko. Currently, pinapanood ko siya ngayon. Hindi ko alam kung bago to, pero may parang 2 tao na nagbanggit nito sa akin na parang hindi ka naman siya thing na panoorin. So, nung bigla ako na-bore, tapos tinry ko lang panoorin tong series na to. In fairness, nagustuhan ko siya. Ang title nito ay Culinary... Ano ba to? Class Wars? Class Wars. Bago lang ba to? Ngayon ko lang siya napanood eh. Maganda Matagal siya. na to? Maganda siya. Hindi rin katagalan. Parang late last year. Tama ba, Ish? Mga ganun, no? Late Last year. So, last year. go. Pinapanood ko siya ngayon. Nag-start ako ng 2 weeks ago. Hindi ko pa rin siya tapos. Kasi nga wala akong dami ko kasing ginagawa. So anyway, ganun ako kadaming ginagawa, hindi ako makanood. Pero ito, na-manage ko manood ng pa isa-isang episode ng Culinary Class Wars. Saan mo siya pinapanood? Pinapanood ko siya sa Netflix. It's available sa Netflix. And it's cooking show competition siya sa Korea na meron 100 na ang tawag dito. Amateur chefs, parang gano'n. Oo, amateur ba sila? Kasi iba restaurateur, di ba? Parang may-ari ng restaurant. Experience chef na may sariling restaurant. Yung iba vlogger. Di ba vlogger. Yung iba parang nagluluto sa isang malaking school na ganyan-ganyan. Tapos, naging kalaban nila dito ay yung mga, ano ba tawag sa kanila? Michelin star chefs. Oo, mga big critically time acclaimed chefs talaga sila. Mga talagang kilalang mga chef. Totoo. So, from that 100 na chefs na nag-compete, na nababawasan sila every episode, hindi ko pa tapos so hindi ko alam kung anong magiging ending. Pero, hindi mo pa sabihin kasi bawal mag-spoil. Oo, pero ang interesting lang nung mga chefs kasi meron doon na chef siya pero based lang siya sa comic books. So natuto siyang magluto, it's because of the comic books na binabasa niya. Binabasa niya. Na ang galing. Sobrang pag tinanong siya nung ano bang tawag doon? Yung nagte-taste test, yung 2 guy. Yung judge. Yung judge. Nung tinanong siya kung ano yung niluto mo, ang sabi niya parang, this is a something from page 1, ganyan-ganyan. As in, kabisado niya kung saan niya comic book nabasa. True. Na parang, na-amaze din yung doon, yung isang judge doon, na parang, there's something in him na paano niya na-translate yung nasa comic books into a totoong dish.
Kailangan mapanood nyo kasi pogi yung sa finals. Yung semifinals pala. Gwapo yung chef. Yun ang rason. Oo. Isa siya sa sige, motivation para panoorin mo, Mike. Dahil gwapo yung umabot Si sa Mike. semifinals. Hindi, ito naman gagawin yan. Isi-skip niya na lahat. Ay. Semifinals na siya mamaya. Uy, gwapo na nga rin yung yung isa sa may group, yung group na test. Yung group sila. Oo. Group 1. Baka siya yun. Naabot siya ng semis. Basta, nakasalamin. Finish. No Parang spoilers. Ang galing mo. No Parang spoilers. opa-opa. Ganda. Ganda. Bibitinin muna namin kayo. Yung mga susunod na 3 ay pagkatapos ng ating konting break. Magbabalik ang Siligang sa Gabi, the podcast. Hi mga ka-okra! This is Jewel, originally from Samar but currently based here in Kuala Lumpur, Malaysia. And I love Siligang sa Gabi, the podcast! Ting, 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 ting. Cut! So cute. Ang cute dun. Break time muna sa usapang TV and movie recos. And now time for our members. Shout out! Hello to our certified Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max members on patreon.com/siligang sa gabi. Go, Mike! Hello kay Mai G, Camille, Pris, Ichigo Richel, Kathy Dar, Marlene Faye, Ed Resel, JV, Rada Rams, Marisa, Go Bellscaret. Gebelskret. Kasi Oh all yeah, caps. Gebelskret. Okay. Go Gebelskret. Girls. Royce, Jen, Lettuce Oreo, Zyren, Vida Margaret, Jeremy. Oh, is Jeremy dito? Lemon, Jermaine, Zytel, Nix, and Marineo. Hi guys! Hi guys! At ako pala ang next. Hello din sa iyo, Jean, Joseph Kirby, Manags, RJ, Valerie, JP, Christian J, Mama Batong Bakal, Nanay ni Rio, Ian, Primrose, Maida Chloe, Donna, J, Cassandra, Marky, Mickey, Ren, Aid, Kat, Dayan, Sheena, Arla, Jer, and Jimiel. Hi guys! Hello sa inyong lahat. At hello din sa inyo, Welmer, Jennifer, Shaula, Ate A, Mads, Franklin, Zarina, Gio, Aiko, Moy, Kims, Ozel, Mark, Vernice, Norly, Janie from the Block, Emma, Maui, Tita Cecil, Belle, Shane, Sheila, Fernina, Carla, Nurse, Ben Manso, at kay Dave. Hi guys! Konti na lang 100 Patreon members na tayo na paying ha. So go na kayo, mag-member na kayo sa patreon.com. Salamat sa inyo lahat dahil sa inyo may once a month live recording tayo tuwing end of the month like today. At dahil din sa inyo, nakakatulong tayo sa ating chosen organization for the month of March dahil sinashare natin sila ng blessings, diba? Tuwing tayo, may kinikita tayo dito sa Patreon. So part of your subscription will go to Kite Foundation. So it's a non-profit organization that helps children with cancer and other chronic illnesses in the Philippines. Diyan lang yun sa QC. Malapit sa inyo yung Ish, Kite Foundation. Mag-subscribe na kayo sa patreon.com/siligang sa gabi at make sure na naka-Okra Pro or Pro Max member kayo. At kung gusto niyo maka-join sa live recording, magka-Okra Pro Max kayo. It's time to upgrade. Okay? So go na kayo dyan. Diretso na natin ito sa i-shoutout sa gabi. Go Today's shoutout ay nanggaling sa Patreon kay Super Wananana 28. Hello, Super Wananana 28. Na. No, sorry. Wow. Sabi ni Super Wananana 28. Hi, thank you so much for making each day a little lighter. Lighter. Wow. Sana ako. Oh. Full of lighter. I came across your podcast because you guested sa Linya Linya. And ever since that day, I binge listened to your episodes. Thank you so much. Hindi I pray to God that you reach more people. God bless you all. We pray then that we reach more people at magagawa natin yan sa tulong nyo kung isi-share nyo ang podcast na ito. Paulit-ulit na lang linggo-linggo. I-share nyo kasi para magkatotoo ang mga reach more people.
Gusto niyo pa gagastos kami sa pag-ads. Charing lang. So, not charing yun. Mag-share kayo. Hindi yung puro ta. Uy, pero totoo, kung napatawa namin kayo in the past few episodes or napasaya namin kayo, share nyo naman. Yun na yung bayad nyo. Share. Please. Sisigilan na namin kayo ng entrance fee. Hello sa inyong lahat. Kung gusto nyo rin ma-shoutout, maraming salamat sa mga nagme-member sa atin sa Patreon, sa mga nakikinig sa atin sa Spotify, sa YouTube, sa Facebook, at sa lahat ng kung nasan man sila So thank you sa inyong lahat dyan. Kung gusto nyo rin ma-shoutout ni Isha sa i-shoutout sa gabi, mag-message lang kayo, mag-DM, mag-email, or kung ano man ang gusto nyong gawin sa @siligang sa gabi across the board on socials. So, kahit ano pa yan, kung nasan man kayo @siligang sa gabi, that's SILLYGANG sa gabi. At kung gusto nyo mag-email, SILLYGANG sa gabi @gmail.com. Okay? Yeah. Go nyo na yan. Go. Back to the episode. Ito na ang ating last 3 recommendations. Oh my gosh. Isha, ano ang iyong third recommendation? I'm torn between 2 shows.